reason kung bakit sila natalo, hindi sila nanalo sa kanilang pakikidigma, sa kanilang kalaban. Amen? Ano yung definition ng kasalanan? Para sa Diyos, you know what? Nilabang nila ang aking utos. Ibig sabihin, there is a disobedience to the people of God. There is a disobedience to the people of God. Merong kawalan ng pagsunod saan? Sa bayan ng Diyos. Why? It's because malinaw yung instruction ng Diyos. Ano yung instruction ng Diyos? Huwag kayong kukuha ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Is that in your Bible? Amen? That's why, ito yung problema sa bayan ng Diyos maging sa ating panahon ngayon. Ano yun? You know what? Pag sinabi ng salita ng Diyos, wag, ibig sabihin wag. Alam ko na matatagal na tayong Kristiyano. I thank God for that. Tama po ba? But, look at, sa ating pagiging Kristiyano, kung tatanungin natin ang sarili natin, kung 1 to 10, 10 ang pinakamataas, sa pagsunod natin sa Diyos, ano doon? Ikaw. Tama. Tama. Sabi ko, matatagal na tayong Kristiyano. Is that right? Amen. Sa sarili mo na lang, okay? Hindi mo na kailangan sabihin. Huwag mo rin i-text sa akin, okay? Para hindi ako magkakaroon ng idea. Amen? Sa sarili mo na lang. At the back of your mind, answer this. Amen? Sa tagal mong Kristiyano, sa iyong pagsunod sa salita ng Diyos, you know what? 1 to 10. 5, bagsak. 6 is average. Okay? Passing grade. 6. Okay? Kasi most of the time, masyado kayo maawain. That's why 5. That's unfair. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. You know how to count? Amen? Diba? Tama ba? Tama? Ibig sabihin, kung gusto mo ng kalahati, ibig sabihin at least you have 5 correct. Amen. Tama po ba? So, ibig sabihin, mag-start ka doon sa 6. Tama? Anyways. So, I don't know math. So, naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko, mga kapatid, 1 to 10, 10 is the highest. Kung i-grade na natin yung sarili natin sa ating obedience sa Lord, ano doon yung mataas? Diba? Every time we read the Bible, I tell you, lahat tayo guilty. Amen. Lahat tayo guilty. Pastor, lahat naman pala tayo guilty. Yeah, I know. I admit. Tama ba? That's why we must be changed. Tama ba? That's why kinakailangan na mabago ito sa sarili natin. It's because kung hindi ito mababago sa sarili natin, I tell you, sino ang magko-correct nito sa atin? Tama. Tama? Sino ang magko-correct nito sa atin? Kung hindi natin ito i-correct ngayon. Malinaw ba? Hindi naman ako pwedeng pumunta isa-isa sa bahay nyo. Diba? I-check ko yung mga devotion nyo. Diba? O, nag-pray ka na ba? O, nagbasa ka ba ng word? O, pinamuhay mo ba yung preaching yung Sunday? I tell you, hindi ko pwedeng gawin yun. Even yung mga cell leaders nyo, hindi rin pwedeng gawin yun. Depende na yun sa inyo. Pero the reason kung bakit ko ito sinasabi sa inyo is because how much more sa mandate ng Lord? Kasi Monday tayo na Monday. Monday tayo na Monday. Diba? Pero kung ang problema, kung sa simpleng pagsunod sa salita ng Diyos, hindi natin magawa, how much more in the mandate of God? Diba? Tama? It's like this, parang prophetic and apostolic. No? Pag sinabing prophetic, ibig sabihin, you know how to hear God's voice. Then listen to me. Then, if you are a prophetic man or person, be sure that you know how not only to hear, but you know how to do the will of
the Spirit. Tama po ba? Tama po ba? It's because most of the time, you know what? Gusto lamang natin sabihin sa mga tao, prophetic tayo, apostolic tayo, but hindi natin naman alam talaga yung the real essence of that message. Pag sinabing apostolic, ibig sabihin, building the lives of men. Naunawaan niyo po ba? Building the lives of men. Now listen to me. Pag ba may sinabi ang salita ng Diyos para i-build mo yung buhay ng isang tao, are you willing to listen? And are you willing to pay the price? Then dun papasok uli yung obedience. Because to build the life of a person, listen to me, para i-build mo ang buhay ng isang tao, I tell you, una, bago mo siya i-build, base sa wangis ng Diyos, meron ka kinakailangang baklasin sa kanyang buhay. That's why it is not easy. My job is not easy. Tama po ba? Hindi ho madali. Diba? Tama? Hindi madali. Akala ng iba madali. No, it's not. No? But I thank God for this opportunity na ibinigay niya sa akin. I thank God for this privilege. Amen. For me, you know what? Ini-enjoy ko. I thank God na meron pa rin akong joy sa puso ko when I do these things. Or else, expired ako. Correct me if I'm wrong. Diba? That's why, help me na hindi ako mag-expire sa area na ito. Amen. It's because once na na-burn out ang isang bagay, I tell you, wala ka na magagawa. Ang isang makina, you know what, na pinagtakbo mo ng pinatakbo at hindi mo ipinagpahinga, I tell you, darating ang araw na bibigay ang nasa kanyang kaloob-looban. Gaano man niyang kalaki, gaano man niyang katatag. I pray, no, every day, you know what, patuloy akong katagpuin ng Panginoon. Upang sa ganun, sa aking pagharap sa inyo, I have a new strength. True. It's because for me, it's not easy. The reason kung bakit ito sinasabi sa inyo, it's because every Sunday, we have a message. Listen to me. Every Sunday, we have a message. Is that right? Now, ang tanong, ano na ang ginawa natin sa bawat mensahe na tinatanggap natin? Amen? Ano na yung ginawa natin sa bawat mensahe? Nasa inyo, maganda yan, pakinggan natin. Pangit yan, ayoko yan kasi alam mo yung message na yan, puro sermon yan ni Pastor, wag na yan. Ganon. It's okay. But hindi nyo alam kung paano ko ibigay yung buhay ko. True. That's why for me, napaka-importante na makita ko kayo lahat. Why? Hindi ibig sabihin na nagre-rely ako sa inyo. Pero gusto ko na maunawaan ninyo at maintindihan na lahat na merong nais ang Diyos na mangyari sa ating kalagitnaan. Tama ba? Sa trabaho, hindi tayo lumiliban. Pero sa church, kayang-kaya natin lumiban. Sa school, it's the same. Nag-aalala ka baka ibagsak ka ng teacher mo. Pero sa church, I tell you, correct me if I'm wrong.
Amen? That's why, sabi kong ganon, no? Ang hirap dalhin ang buhay ng mga tao sa nais ng Diyos na mangyari. True. Where are we? Do not allow yourself to operate on disobedience to God's instruction. Is that right? Amen? What verse are we? Verse 11 and 12. Thank you. So look at this. In verse 12, sabi rito, iyan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Ano ang dahilan? Dahil sila rin mismo, no, ay ganun. Walang pagkakaiba sa kaaway. The reason kung bakit nais ng Diyos na i-deal itong mga tao na ito o ipalupig itong mga tao na ito dahil sila ay namumuhay sa kasamaan. Amen. Amen? And then, can you imagine? Can you imagine? No, kung tayo mismo ay namumuhay din sa kasamaan, anong pagkakaiba natin sa kanila? Tama ba? I remember yung sinabi ko sa inyo kanina, ano yun? One time, dumating sa isip ko, ang hirap dalhin ang mga tao saan? Sa bagay na kung saan ay nais ng Diyos na mangyari. True. Diba? Tingin nyo. I don't know. But ito lang yung nararamdaman ko talaga. That's why I am very honest. I am so vocal, I am very vocal kung ano yung feelings ko. Hindi ko kinakailangan itago sa inyo. Why? It's because totoo. No? Hindi ibig sabihin na naiinip ako. No, hindi ako naiinip. But kailangan yung malaman. Ano ba talaga yung dahilan natin? Bakit kinakailangan natin na hayaan yung sarili natin, you know what, na maging cause of delay? Just to pursue the mandate of God. Tama ba? Tama? Kasi kung ang titignan lamang natin sa sarili natin, kasi pastor, kinakailangan ko magtrabaho, sa tingin nyo, paano kami nabubuhay? Eh lahat naman tayo, kailangan natin magtrabaho. Pastor, hindi mo naiintindihan. Yung trabaho namin mabigat. Sino may sabi sa inyo? Tama ba? Meron bang trabaho na hindi mabigat? Sa tingin mo, kahit na nga sabihin mo na nasa aircon ka, umupo ka 12 oras o kaya 9 hours, saan? I'm talking about doon sa mga nasa office. Sa harapan ng computer, tumingin ka lang doon, tumanggap ka ng calls, I tell you, yun lang ang gagawin mo buong maghapon. And some of them, gabi o madaling araw pa sila nagtatrabaho. What do you think? Is that easy? Tapos mumurahin ka pa ng mga tao. Is that easy? Tama? I know na ganun din ang ilan sa inyo. For me, pastor, ano ba trabaho mo? Listen, you know what? For 2 weeks or for 1 week na, nag-stop muna ako sa real estate. Why? It's because, I tell you, mismo yung katawan ko sumusuko sa init ng araw. Why? It's because nagbibilad ako sa arawan. You don't know that. True.
At the back of my mind, nasa isip ko, next year, marami tayong kinakailangan na pagkakagastusan sa church. That's why, kailangan ko mabigay yung pledge ko. True. Hindi ko na inisip yung alin, yung kakainin namin, hindi ko na inisip. Why? Because God is our provider. It's because very focused ang aking kaisipan about the mandate of God. I don't care kung paano ko gagawin yun, but isa lang ang gagawin ko. Ano yun? As long na malinis yung trabaho ko, I don't care kung anong sasabihin ng tao. That's why some of you, napapasal ako. You know what? No, hindi nyo alam yung intensity. Hindi nyo alam yung mandate ng Lord kung paano pahalagahan. Hindi nyo alam. I'm not saying na huwag kayo maging masaya. No. Masaya ako. Masayahin akong tao. But for me, nung tinanggap ko yun sa Panginoon, I'm so serious. I'm so serious about the mandate of God. Hindi ako narinig ng asawa ko na nag-complain about the mandate of God. Isa lang yung nasa isip ko. Why? It's because for me, kung matapos ko yung alin, yung pinapagawa ng Lord sa akin, bless yung next generation. So, I hope and pray na kayo. You know what? Kasama namin kayo. Kung passion yung pag-uusapan natin, that is my passion. One day, makita ko na matapos natin pare-pareho yung mandate ng Lord. Para saan yun? That is a church building I know. Na magamit yun as a strong base on this city. Kung sino man yung susunod sa akin na magpapastor sa lugar na yun, I thank God for that. Why? At least, masasabi ng susunod sa atin that they are blessed. Why? It's because naisip natin ngayon yung kanilang kapanganan sa susunod na panahon. And then, para hindi na sila magiging struggle o hindi na sila magkakaroon ng struggle, para saan? Sa mandate ng Lord, kung paano na ito ipupursue. That's all. Yun yung laman ng puso at isipan ko. That's why, hindi ko maintindihan sa inyo, you know what, kung bakit hindi nyo alam, or some of you, hindi nyo alam, you know what, kung paano nyo pahalagaan yung mandate ng Lord. I'm not saying all, but sabi ko, some of you. That's why, kung titignan mo, yung trainings natin, ganun na lang. No? Dire-diretso yung trainings natin. And wala akong plano na humindo sa mga trainings natin. Why? It's because I need to train you. And then, kayo naman, no? I don't know. God bless you. Hindi nyo rin alam kung paano pahalagaan yung trainings na binibigay sa inyo. Now you see, next time, you don't see. True. And then, wala akong magagawa. Why? It's because, for me, iniintindi ko na lang kayo, inuunawa ko na lang kayo. It's because maaring iniisip ko, baka meron kayong mga, you know what,
emergency na kailangan gawin. But you know what? For me, that's it. You know, kung yun ay emergency, no problem. But you must, dapat alam mo kung paano pakiramdaman yung urgency. Hello? Sorry, no? If I open up kung ano yung nasa puso ko sa inyo. But to be honest with you, gusto ko matapos yung mandate ng Lord sa buhay natin pare-pareho. Amen? Why? It's because for me, yun ang importante sa akin. Yun yung mahalaga sa akin. That's why some of you, easy-go-lucky Christian. Diba? Hindi nyo alam kung ano, you know what, yung dapat nyong gawin. Hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula. Now, sasabihin ko to sa inyo, dito kayo magsisimula. Saan kayo magsisimula? Magsimula kayo sa pagsunod sa Diyos. Huwag nyong pahirapan ang sarili nyo. The reason kung bakit tayo hirap, it's because yung puso natin hirap sumunod sa Diyos. Amen? No? I hope and pray na hindi lang tayo sa kasiyahan nagkakaisa. Pag merong party, you are there. Amen? I hope and pray na hindi lang hanggang doon na relasyon natin. Pag may dibu, it's the same. Pag may wedding, it's the same. Pag may pataya, it's the same. Amen? Pero wag nating hayaan, you know what? Na humantong saan? No? Yung tao na nagsasalita sa inyong harapan is totally patayin ng alin. No? Patayin ang kaaway yung what? Yung passion na kung saan ay nandoon sa puso mo o nasa puso ko. Kung minsan, I tell you, kung minsan ang mga tao rin, na nasa ating harapan, yung nagkakos para ikaw at ako ay manghina. I need to say these things. That's why be sensitive. Huwag nyo lang isipin yung sarili nyo. Dahil ang totoo, hindi lang sarili ko at pamilya ko ang iniisip ko. Every day in my life, I always pray for you. That's why I hope and pray na malinaw sa inyo itong mensahe na ito. Kung meron man, dapat pahalagaan, ito yun. Na kung saan, you know what, every day of your life, lumalago kayo. Every day of your life, mas lalo nyo nararamdaman na konektado kayo sa ipinapagawa ng Diyos. Every day of your life, nandoon yung passion nyo sa puso ninyo na tapusin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. It's not simple, I said. Hindi madali. Pag naririnig ko yung mga problema from other churches of the Golden Harvest, sinasabi ko na lang sa Lord, still, I am so blessed. And you are blessed. Why? It's because ang problema from different churches, hindi yung members lang, subalit yung pastor nila. Tayo. I hope and pray na nagkakaunawaan tayo. We have the same language here. We have the same spirit here. Last night, I heard Sister Jo, Pastor, kakausapin ko yung, let me mention this.
Kakausapin ko yung, what is that? Health ministry. And then sabi niya sa akin, Pastor, kakausapin ko sila, pero ikaw, yun nandoon. Sabi niya, Pastor, baka pwede, nandoon po kayo. Sa inyo yung final decision. Sabi ko, no, kaya mo yan. Bakit ko sinabi sa kanya yun? No? It's because, listen, hindi dahil sa ayaw ko. Amen? It's because iniiwasan ko yung alin na meron akong masabi sa inyo. Na alam ko na pwedeng makasakit sa damdamin ninyo. It's because simple lang, makinig kayong lahat. Especially doon sa mga nasa ministry. Kung ang talagang puso ninyo ay maglingkod sa Diyos, hindi nyo na kailangan pa na may magpapaalala sa inyo. Totoo lang. Tama? One day, nandun ako, o one time, nandun ako sa labas, may nag-approach sa akin sa ibang ministry. I will not mention her name. No? Sabi niya sa akin, Pastor, okay lang sa akin, sa amin. No? Palit na lang kami. Anong ibig niya sabihin? Kami na maglilinis. Sila na siya usher. See? Ibig sabihin, taga-usher. Amen? True. Sample lang yon. Amen? But I thank God dun sa puso nun, tao na yon. Kasi para sa kanya, hindi big deal kung maglinis. No? Tama ba? Tama ba? I remember na nag-start ako sa ministry, ako lahat. Ako naglilinis. True! Wala pa akong asawa. So, yung time na yon, why? It's because minsan, sila Brother Reggie at sila Brother Jim, di ko alam nasa na sila ngayon. You know what? Late din sila darating sila nakalatag na. And nung natitrain na sila, and then, maaga-aga na sila pumupunta sa church. No? But still, tawag dito, kailangan namin magtulong-tulong. I thank God for that. No? Amen? No? Ako yung worship leader din noong time na yon. No? Ako rin yung gitarista yung time na yon. At pagkatapos ko mag-gitara, pagkatapos ko mag-lead ng worship, bababa ako. And then, ako din yung sa announcement. At pagkatapos ko sa announcement, ako din yung mag-preach. At pagkatapos ko mag-preach, ako din yung magliligpit ng mga upuan. That's me before. Ang tanong, nagreklamo ba ako sa Panginoon? I thank God na hindi. That's why wag niyo sabihin sa akin, Pastor, bakit si Pastor walang ginagawa? Listen to me. So, I hope and pray this time, ang nasa puso niyo, malibre na ako sa bagay na yan. I hope and pray, pag nakikita niyo ako na tumatayo dyan o nakaupo lang dyan, you know what? Hindi nasa isip niyo si Pastor, dito walang ginagawa. Listen, change court if you want. True. Amen. Diba? It's because kung minsan, ang nasa puso natin, ayaw tayong malalamangan at ayaw din natin magpapalamang. Tama ba? Now, ako ang gagawa ng decision ngayon saan? Sa health ministry. Are you ready? I said, are you ready? No more health ministry. Okay? But listen to me. Lahat, ng nasa ministry, lahat ng disciples, you know what? In-expect ko kayo every Saturday, na mag-i-involve kayo sa paglilinis. Amen. Amen? Okay? Wala ka ng problema. Amen. No? Anong problema? No. Hindi ko sinasabing, you know what? No, you're still in the ministry. But, ang sinabi ko, you know what? Yung title lang na health ministry, forget about that.